Kaiponaryo, 15,000 pesos ang sweldo mo. Tapos ngayong oil crisis, parang wala na agad pagkatapos ng sahod. So ito ang gagawin natin ngayon. 5 tips lang. 5 tipid moves na kaya mong gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, ngayon. At yung isa dito, sigurado akong hindi mo pa alam. Libre pa! Tip number 1. Palengke, hindi supermarket. Alam nyo na ito, pero alam ba ninyo kung magkano talagang difference? Yung sibuyas na 120 pesos per kilo sa supermarket, 80 pesos lang sa wet market. Yung kamatis na 90 pesos, 55 pesos sa palengke. Yung manok na 200 pesos per kilo sa grocery, 160 pesos sa palengke. Sa isang linggo ng pamimili, kung lilipat ka sa wet market, nakakatipid ka ng 200 hanggang 300 pesos. Sa isang buwan, 800 to 1,000 pesos ang natitipid mo sa pagkain lang. Hindi mo binago ang kinakain mo, binago mo lang kung saan mo binibili. Pero alam ko ang sasabihin ninyo, Ate Karen, mahal na rin ang pagkain kahit sa palengke. Paano na yung ulam? Mabutit tinanong mo, kasi yun ang tip number 2. Tip number 2, lutuin mo, huwag bilhin ng luto. Alam niyo yung isang order ng ulam sa tapat? Isang porsyon ng adobo, 60 to 80 pesos. Isang serving lang yun para sa isang tao. Pero kung lulutuin mo mismo, ang 1 kilo ng manok, 160 pesos. Gawa mo yung sariling adobo. 5 serving na yon, 32 pesos per serving lang ang nagastos. Sa isang buwan, kung 3 beses sa isang linggo kang magluluto ng sariling ulam imbes na bumili ng luto, 600 pesos ang natitipid mo. Pagsasamahin natin, tip 1 at tip 2 combined, 1,000 pesos tipid sa palengke plus 600 pesos tipid sa pagluluto. 1,600 na agad na naibabalik sa budget mo bawat buwan. Pero kaiponaryo, pagkain lang yun. Paano naman ang pamasahe? Kasi nga tumaas ang diesel, dapat tumaas din ang jeep at bus fare, di ba? Dito ka mag-ingat kasi may isang bagay na nangyari ngayong linggo na hindi pa alam ng karamihan. Tip number 3, at ito yung sinabi kong libre. Alam mo bang nag-utos si Presidente Marcos na isa-spend ang fare hike? Yung pagtaas ng pamasahe na nakaschedule noong March 19. Na-cancel yan. At hindi lang yun. Ngayong March 23, ngayong linggo na ito, magi-implement na ng 50% discount ang LRT2 at MRT3. Kalahati lang ang babayaran mo sa train. Tapos yung Love Bus, libre yan. Nagpapatakbo na ngayon sa Metro Manila, Cebu at Davao. Sa Metro Manila, may mga ruta na papuntang Cubao, Galleria at PITX. Ibig sabihin, kung ang ruta mo ay may sakop na train o Love Bus, ngayong buwan, halos libre na ang pamasahe mo. Yung 2,000 pesos na pamasahe mo sa isang buwan, kung gagamitin mo ang 50% train discount at libreng bus, 800 hanggang 1,000 pesos ang matitipid mo. I-check mo ngayon hanapin mo sa Google yung Love Bus Routes 2026 o LRT MRT Discount March 2026 para makita mo kung may ruta ka. Okay, pagkain, tipid. Pamasahe, tipid. Pero kaiponaryo, may isa pang bill na tahimik na lumalaki sa bahay ninyo ngayon. Hindi mo pa ito nararamdaman, pero darating. Tip number 4, patayin mo yung mga appliances mo. Hindi lang i-off, i-unplug. May tinatawag na phantom load, yung kuryente na kinuuha ng appliances mo kahit naka-off na, basta naka-plug pa rin. Yung TV mo, yung electric fan, yung charger na nakalagay sa socket, kumukuha pa rin yan ng kuryente kahit hindi mo ginagamit. Ngayong oil crisis, ang generation charge ng Meralco ay tataas kasi bahagi ng kuryente natin ay galing sa oil. Kaya kahit wala kang ginagawang iba, mas mataas na ang bill mo next month. Ang solusyon? I-unplug ang lahat ng hindi ginagamit pagka-uwi mo. Yung charger na nakalagay sa socket ng 24 hours, alisin mo pagkapuno na ang phone. Yung TV standby light, i-unplug pagtulog. Maliit, parang wala. Pero sa isang buwan, 150 hanggang 200 pesos ang natitipid mo dito nang hindi naman nagbabago ang lifestyle mo.
So, kaipunaryo, tips 1 hanggang 4 combined, halos 2,500 pesos na ang naibabalik natin sa budget mo. Not bad! Pero ito ang huling tip at ito yung pinaka-relatable sa lahat kasi alam kong guilty tayo dito. Tip number 5. I-pause muna ang mga luho. Hindi ko sinasabing i-cut forever. I-pause lang muna. Yung milk tea na 150 hanggang 200 pesos per cup, ilang beses ka sa isang linggo? Kung 2 beses, yun ay 1,200 pesos sa isang buwan. Yung Starbucks o coffee shop, isang grande latte ay 220 pesos na. Kung 3 beses sa isang linggo, ay 2,640 pesos ang gastos mo sa kape sa isang buwan. Yung snacks sa convenience store, yung 7-Eleven run na parang wala lang, 50 pesos dito, 80 pesos doon. Sa isang buwan, madaling umabot ng 2,000 hanggang 4,000 pesos bawat buwan ang napupunta sa mga luho. Hindi kita sinasabing maging miserable, pero ngayong oil crisis, ang tanong ay simple lang. Mas gusto mo bang mag-enjoy ng milk tea ngayon o mas gusto mong may matira sa budget mo para sa mas importanteng bagay? I-pause lang, hindi forever. Kapag bumaba na ang presyo ng langis, coffee shop ulit tayo, okay? Kaipunaryo, 5 lang yan. Palengke, imbis na supermarket. Magluto, imbis na bumili ng luto. Gamitin ang libre at discounted rides. I-unplug ang hindi ginagamit at i-pause muna ang mga luho. 5 moves. Ngayong araw pa lang, magsisimula na ang tipid. I-save mo itong video at i-share sa mga kaibigan at pamilya mo na kailangan nito mayon. Ingat palagi, Kaipunaryo!